Gandang gabi, Bibi. Kasama mo pa rin ako, DJ B-Boy Bibo, para sa ating Bibi Time tungkol sa usaping long-term relationship. Sus, naghahangad ka ng mahabang relasyon pero yung pasensya mo mas maikli pa sa sinturon. O siya, ito na yung oras upang alamin at pakinggan natin ang mga reaksyon, karanasan o opinyon ng ilan sa ating mga Bibi. Kaya naman sa ngayon ay i-welcome natin ang isa sa makakausap ko ngayong gabi. Ay, wala pala ako ibang makakausap, siya lang pala. Munti ko na kasing interviewin tong bisita natin for tonight na nasa harapan ko, nakatitig sa akin. O, eto na, papasukin na natin siya, i-welcome na natin. Hi, ate girl! Hello! Hello! Hello, everyone! Very mapang-akit yung boses niya. Anong pangalan mo, ate? Pwede ka ba magpakilala at kung ikaw ay taga saan? I'm Princess from Manila. Wow. Hello, Ate Princess from Manila. Ayan. Pwede bang malaman namin kung ilang taon na si Ate Princess? 25. 25 years old. Akalain mo, paano kaya pa naging lola na si Princess, no? Yung pangalan niya Princess. Tatawagin natin siyang Lola Princess. Lola Ses. Lola Ses. Alam mo ano, Lola Prince. Taon naman ako. Wait lang, na-imagine ko lang. Sorry. So going back, ayan. For sure, kaya nga ikaw yung kausap ko ngayon is nakaranas ka ng long-term relationship. Diba, Ate Princess? O sige nga. Yes. O ipagmayabang mo nga yung long-term relationship na yan. Ilang taon ba yan? 5 years. 5 long years na pagsasama. LDR ba kayo? Hindi? Hindi. Never nag-LDR. Nag-live-in? No rin. Hindi rin. Pero, ano lang, mukha kami mag-asawa pero hindi kami mag-asawa. Hindi kami nag-live. So hiwalay pa rin kayo ng tinitirahan? Yes. Okay. So, question lang, Ate Princess, kayo pa rin ba hanggang sa ngayon itong Kuya Boy na to? Hindi na. Hindi na. Gusto ko yung pinag-isipan niya pa kasi hindi siya sure. Ay, alam mo, ang sad ng gantong ang sad ng ganitong kwento yung 5 years is finally over. Aww. So, ilang years na kayong break? May years na ba or months pa lang? Wala pa. Mag-go 1 year sa July. 1 year pa lang sa July. So, medyo fresh pa na maituturing. Yes. Oo, kasi 5 years din yun, di ba? Marami kayong pinagsamahan, maraming nangyari sa loob ng 5 taon. And for sure, hindi madaling kalimutan lahat ng yun. Di ba? So, okay lang ba malaman kung ano yung naging rason kung bakit kayo naghiwalay? Kasi sa pag long term na, hindi lang siya isang pag-aaway or isang pagkakamali. Correct. Maraming pwedeng mangyari. Yeah, hindi na siya mabilang and paulit-ulit na siya. So, pinaka-turning point ko lang nung siguro mga nagsisimula pa lang kami is syempre getting to know each other. Correct. So, parang excited ka pa eh. Kahit na may ayaw ka dun sa person, since bago pa lang kayo, parang sasabihin mo na, hindi, magbabago yan throughout the years, ganun. Pero, pag nandun ka na sa like, ito, or third or second, parang hindi na siya yung dati. Pero gano'n naman talaga lagi, di ba? People change. So, pinaka-turning point is hindi na siya yung, kumbaga yung nakikita ko na husband ko or magiging tatay ng anak ko in the near future. Parang, kumbaga, ang pangit pakinggan pero lumabas na yung tunay na kulay niya, gano'n. So, iisipin mo na hindi na lang para sa inyo, parang para sa magiging nyo na rin kung titiisin mo ba yung ganong ugali or hahayaan mo makita rin ng anak mo yun. So kung ayaw mo, kahit masakit, kailangan mo siyang i-end. So, 5 years, 'di ba, Ate Princess? So, masasabi mo ba na kaya kayo umabot din? Isa sa mga factor kung bakit tumagal yung relasyon ninyo ng 5 taon is
andun yung hope mo na magbabago siya. Andun yung kumakapit ka pa rin sa pag-asa na mag-a-adjust pa rin tong tao na to a better one. Oo naman. Kasi hindi lang ako yung nag-hope. Nag-promise rin kasi siya na on our second year, third year, fourth year hanggang sa ika-fifth year. Parang sa ika-sixth year ba magpa-promise ka ulit? Ganun. Okay, so hindi ka lang basta umasa, meron kang pinanghawakan, inassure ka niya doon sa idea na magbabago siya, and yet you are giving him chances para magbago, pero sa kasamaang palad is hindi talaga siya nagbago. So umabot doon sa rurok mo, sa peak mo, na hindi na talaga to pwede, itigil na natin to. So yung sinabi mo sa kanya na itigil na natin to, hindi ka nagbabago, walang pag-asa sa'yo, ano yung naging take niya doon? Nagsabi ba siya ulit na promise, magbabago na talaga ako, ganyan? Or hinayaan ka na lang niya kasi tanggap niya na rin sa sarili niya na talagang hindi na nga talaga siya magbabago? Kasi kung sa kanya yun, ang magiging feeling niya is magbabago siya, natiis niya ako nung dati last year. So matitiis ko ulit siya ngayon. So nag-promise ulit siya, promise, ganyan. Kaso, yung impact na sa akin is wala na. Hindi mo na nga natupad nung first year, second year, third year natin. So, parang wag na natin abutin sa maraming years. Sa mas mahaba pa. Kung baga, we shall not elongate our agony in this relationship. Ganon. Besides, aminado naman siya na hindi niya magawang magbago. So, ang sabi ko na lang is, siguro, we need to grow separately para hindi siya maging dependent sa akin na kahit hindi ako magbago, andyan naman siya para sa akin, tanggapin ako. Pero, hindi na kasi ganun yung pananaw ko. So, babago na rin yung pananaw ko, ganun. So, there's a part of you na feeling mo na-take for granted ka for years. At yung chances na binibigay mo, no? Yes. So, skip na tayo doon sa kung paano kayo natapos. Kapag ganyan bang long term, paano ba usually tinatapos yung relasyon? Mahaba ba yung discussion? Marami bang dapat isettle? Kasi kapag short-term relationship lang naman kayo, di ba? Wala kayong dapat masyadong pag-usapan kasi wala naman kayong masyadong na-invest sa isa't isa. Pero kapag mahaba yung relasyon, mahaba yung pinagsamahan, marami kayong dapat isettle bago tuluyang tapusin yung kung ano man meron sa inyong dalawa, di ba? Hindi siya yung sabihin mo na, sige, maghiwalay na tayo. Kinabukasan, wala na. After months, wala na. Hindi siya ganun Parang, titimplahin mo pa siya kung kaya pa ba or ayaw na. Depende sa nararamdaman niya kung hahabulin ka niya or hindi. Pero sa akin kasi, ako yung hinahabol. Ganda. Baka hindi princess pangalan niya kung hindi yan maganda. So, hindi siya yung break na talaga. Hindi. Siya, parang aabutin talaga siya ng ilang days, ilang months, para hanggang sa mapagod na kaya na, sige, tama na. Baka tama na talaga. Ganun. So, meron pa rin talagang negotiations nang nangyayari between the two of you? Oo. So, ano namang mensahe mo, Ate Princess, para dun sa mga taong nananatiling kumakapit, umaasa pa rin para lang sa ngalan ng kanyang mahabang relasyon na pinangangalagaan? Ang masasabi ko, if hindi yan sa hindi ka na masaya, it's about thinking your future na rin, kung matitiis mo bang pakisamahan yung ganyang tao or yung ganyang ugali ng tao. Hindi na rin para sa inyo or hindi lang kasi para sa iyo, baka para sa magiging anak niyo, ganyan, sa magiging future niyo. Kasi mahirap pakisamahan yung taong hindi kayang tulungan yung sarili nila. So, tutulungan mo sila. And then, at the end of the day, parang naiisip na push ka lang ng push. Hindi rin nila tinupush yung sarili nila. Kaya, mapapagod ka. So, better na
pag-isipang mabuti. If hindi talaga magbago, parang end the cycle na lang. Ganun. Correct. Alam mo, ito yung kagandahan ng long-term relationship. As time goes by, mas nakikilala mo yung tao, mas nalalaman mo kung ano ba yung mga gusto niya sa ayaw niya, or hindi naman kaya marirealize mo kung willing ba siyang mag-adjust para sa'yo o hindi. Diba? Kumbaga, it's a win-win situation between the two of you na magkakilanlan talaga ng maigi. Diba? At magkaalaman kung fit ba talaga kami sa isa't isa? Compatible mga ba kami talaga sa isa't isa? Magtatagal ba yung ganitong klase ng sitwasyon kapag kaming dalawa yung magkasama? Diba? So, yan. Maraming salamat, Ate Princess, mula sa Maynila. Marami kaming nalaman at natutunan sa'yo sa perspective ng isang taong kumapit, naghintay na magbago yung jowa mo, pero wala talagang pag-asa. Kaya naman piniling itigil na kahit masakit, pero yun yung tama. Maraming salamat, Ate Princess! Thank you! Ayan, alam mo, Bibi, wala rin naman talaga yan sa haba ng pinagsamahan ninyong dalawa. Minsan nasa kung paano mo siya or paano kanya tinrato. 'Di ba? Kasi yung iba dyan, nagtagal kasi nung una super okay pa, sobrang green flag lahat ng pinapakita, pero habang tumatagal, dun lumalabas yung tunay na kulay. Yung mga bagay na hindi mo gusto. Yung mga bagay na kahit tagal niyang kinimkim, kahit tagal niyang iniwasan gawin na para lang hindi mo siya iwanan. Pero sa ngayon na feeling niya hindi mo na siya kayang bitawan, nagagawa niya na ipakita kung sino talaga siya. 'Di ba? Kumbaga kahit gaano pa kayo katagal, alam mo, Bibi, mababaliwala lahat ng yan kapag meron kang hindi magandang inasal dyan sa partner mo. Maaaring mapag-uusapan, maaaring masisettle, masusolusyonan. But at the end of the day, yun pa rin yung pinakita mo sa tao eh. Hindi na makakalimutan yun. Mapapatawad pero siguro at some point hindi makakalimutan yun. So bottom line, huwag kang magpakampante. Dapat nandun ka pa rin sa consistency na tinatawag natin. Kasi hindi valid yung bilang ng taon ng pinagsamahan nyo para hindi ka iwan ng taong mahal mo. Hindi niyan panghihinayangan yung bilang ng taon ng pinagsamahan nyo kung hindi mo siya ituturing ng makatao or sa hinaba-haba ng relasyon ninyo, unti-unti kang nawawala ng respeto. Void lahat ng years. Mababaliwala lahat ng yun. Diba? So, kung ano yung pinakita mo nung una, why not gawin mo siya until the end? Hanggang sa mamatay kayong dalawa. Diba? For sure lang away kapag ganyan. Hindi nyo gayahin yung lovebirds na kakilala ko, yung in-laws natin na si Mami Gladys at Tito Richie Nafarrete na umabot ng 12 years yung relasyon. Akalain mong natapat pa ng bagong taon, January 1 nila sineselebrate yung anniversary nila. Sana all. Basta ako ayokong kumapit sa'yo, gusto ko ikaw ang kumapit sa akin kasi alam kong kahit anong mangyari, hindi mo ko bibitawan. Sus! Alam ko namang ayaw mo na sa relasyon na to, hinihintay mo lang naman na ako yung sumuko para ako yung masama sa kwento. Charot! Grabe mag-overthink. Kakala mo naman talaga meron. At agree naman si Kuya Joshua. Anyways, 3 oras na bibitayan ang ating pinagsamahan. Ewan ko na lang kung nabitin ka pa dyan, pero pwede pa rin naman nating ituloy ang kwentuhan, harutan at lambingan sa aking social media platforms sa Facebook, Instagram at TikTok. I-search at follow nyo lamang po DJ Biboy Bibo, DJ B-I-B-O-Y B-I-B-O. Muli ako ang bibi mo sa radyo, DJ Biboy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Paborito mong katabi mula alas 9 hanggang alas 12 para sa ating BB Time. Matuloy-tuloy ang pakikiminaw para lingaw dito pa rin sa stasyong huntahan ng mga young and fresh. Ang 101.1, yes, the best. Yes, the best.